Ay, what's up sa inyo mga kaibigan? Nandito na naman na yung lingkod na si McCoy na kung saan ay magbibigay tayo ng ating mga suhestyon na kung saan ay magbabasa tayo ng mga liham na galing sa ating mga letter sender. Nandito na naman po ang ating kwento na walang kwenta pero may aral. Once again, kung hindi nyo alam, isa po akong podcaster. Hindi naman po ganun kalaki yung aking views when it comes to podcast. Pero meron akong podcast way back before sa luma kong account na kung saan ay tumatalakay tayo ng mga bagay na maaming pag-usapan, na kung saan ay nagbibigay tayo ng ating mga ideya at suhestyon patungkol sa mga suliranin ng ating mga kaibigan na nagsisend sa atin ng kanilang mga liham. At ngayon, hindi ko na pahihintayin na pa ng napakatagal kasi pinaghintay ko ng letter sender natin ng halos isang buwan kalahati para lang mabasa tong letter sender, para lang mabasa tong liham na to na galing sa ating letter sender. At nakikiusap ako na kung saan sa liham na to may maaaring may mga sexual o may mga parte na liham na kung saan na hindi para sa mga kabataan. At please, kung may mga nakikinig na kabataan sa aking podcast, okay, alam mo na. Rated SPG po ito. Dear Kuya Makoy, isang magandang hapon sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Nandito lamang ako upang magbahagi ng aking kwentong pag-ibig na kung saan tama nga bang magmahal ng taong kahit kailan hindi ka kayang mahalin, o maghintay sa pagmamahal na alam mo namang kahit kailan hindi naman darating. Kuya Makoy, itago na lang ako sa pangalang Mikay. Kuya Makoy, isa po akong hiker. Yung maakyat ng bundok, yung natutulog sa bundok at nagtatayo ng tent na kung saan na nagpapalipas kami ng magdamag upang pagmasdan ang kagandahan ng kapaligiran at kalikasan. Kuya Makoy, talagang hindi mo na matatanggal sa akin na umakyat ang bundok kahit isang beses sa isang linggo o isang buwan. Sa sobrang pagmamahal ko sa aking ginagawa, Kuya Makoy, ay marami akong nakikilala at marami akong nakakasama. Marami akong naging kaibigan, marami din akong mga nakilala na kung saan ay natutunan ko ang tamang pag-akyat, ang mga bagay na dapat dalhin, ang mga bagay na dapat ihanda bago umakyat ng bundok. Kuya Makoy, sa sobrang tagal ng activities na ginagawa kong to, halos hindi ko napansin na ilang taon na nga pala akong umaakyat ng bundok. At sa napakatagal kong pag-akyat, marami din ako nakasalumuha. Dito magsisimula ang aking kwento. Kuya Makoy, may isa akong kaibigan, sabihin natin kakilala, na kung saan, oo, tama ang hula mo, na in love ako sa kanya. Paano ba naman kasi, hindi lang sa pag-akyat ng bundok ko siya kasama. Kasi sa halos lahat ng oras, kahit sa akin trabaho, magugulat na lang ako na andun siya at naghihintay sa akin pag-uwi. Kuya Makoy, lumalim ng lumalim ang pagsasama namin. Lumalim din ang aking pagtingin sa kanya na kahit kailan hindi ko kayang aminin. Dahil siguro sa babae ako, o dahil sa nahihiya ako, di ko alam, Kuya Makoy. Naguguluhan ako kung tama ba na nararamdaman ko to sa isang tao, sa isang kaibigan. Kuya Makoy, hindi ko alam kung paano ko tatanggihan ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Katulad ng mga ngiti niya, katulad ng mga tingin at titig. Kuya Makoy, lumalalim ang aking pagmamahal sa kanya, na hindi ko alam na kung tama pa ba ang nararamdaman ko. Kuya Makoy, dumating ang araw na kung saan umakyat kami ng bundok. Oo, Kuya Makoy, tama ang pandinig mo. Umakyat kaming dalawa ng bundok na kung saan ay pinagsaluhan namin ang pagod, ang pawis, at kung saan pinagsaluhan namin ang buong magdamag. Kuya Makoy, bago kami umakyat ng bundok, bumili siya ng alak. At ang sabi niya, iinumin lang daw niya to pagdating namin sa bundok o pagdating namin sa destinasyon. Pampapawi daw ng pagod at pampapawi din daw ng lamig. Kuya Makoy, ni minsan hindi sumagi sa isip ko ang pagkakataong yun.
Uminom siya nang makarating kami sa aming destinasyon pagkatapos naming ilatag ang aming mga tent at ihanda ang aming mga gamit upang magpalipas ng buong magdamag. Kuya Makoy, hindi sumaga sa isip ko na magkasama kami sa loob ng isang tent, na magkasama kami na pagsasaluhan ng buong magdamag. Dahil Kuya Makoy, nasanay ako na kumpleto ang gamit niya, na dala niya ang lahat ng mga bagay na gagamitin tuwing umakyat ng bundok. Ngunit sa pagkakataong to, Kuya Makoy, na kung saan na pinakamahalagang bagay na kailangan niyang dalhin at hindi niya dapat kalimutan ay hindi niya dala. Na kung saan wala naman ako nagawa kundi ang patulugin na lang siya sa loob ng aking tent. Oo Kuya Makoy, magkasama kami buong magdamag sa loob ng tent habang umiinom siya. Lumalim ang gabi sa aming pagkakwentuhan. Lumalim ang gabi hanggang sa siya ay malasing na. Kuya Makoy, hindi ako uminom para lang sa kaligtasan ko. Pero ang akala kong kaligtasan ko ay siya rin naman palang ikapapahamak ko. Kuya Makoy, ng gabing ding yun, na kung saan tahimik ang kapaligiran, na kung saan boses lang namin dalawa umaalingaw-ngaw. Kuya Makoy, sinimulan niya akong halikan at yakapin. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit hindi ko kayang lumaban, hindi ko kayang tumanggi. Kuya Makoy, naging matagpo ang aming buong gabi. Halik sa pisngi, halik sa dibdib, halik sa balikat. Kuya Makoy, halos malunod ako sa sarap ng gabing yun. Kuya Makoy, kinaumagahan, hindi ako makapaniwala. May nangyari sa amin. At hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na para saan ba yung nangyari kagabi. Ano bang meron sa amin? Kuya Makoy, nalilito talaga ako hanggang sa ngayon. Nalilito ako na tama ba tong ginawa ko? Na tama ba tong nararamdaman ko? Kuya Makoy, lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing yon. Naglakas loob akong magsalita. Ano nga ba tayo? Yun lamang ang salitang nagmutawi sa aking bibig ng mga panahong yun. At ang masakit pa, Kuya Makoy, sa mga sagot niya. Masaya ka ba? Kung masaya ka, ituloy natin to. Kuya Makoy, wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ko ng mga panahong yun. Kuya Makoy, alam ko namang hindi niya ako kayang mahalin. Kuya Makoy, at alam ko na may nililigawan siyang iba. Na may nililigawan siya at hinihintay niyang sagutin siya sa tamang oras. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, pumasok sa isip ko ng gabing yun. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Napakasakit para sa akin na dumidipas ang panahon at araw. Na habang tumatagal ay palalim ng palalim ang nararamdaman ko sa kanya. Aaminin ko, Kuya Makoy, hindi lang yun ang una at huling beses na may nangyari sa amin. Hanggang dumating ang oras na nabuntis ako. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako. Sinabi ko sa kanya na nagdadalang tao ako at siya ang ama. Ngunit Kuya Makoy, sa kanyang unang salita, ipalaglag natin ang bata. Napakasakit para sa akin, Kuya Makoy. Hindi ko maisip na bakit ganun na lamang ang sagot niya. Ganun ba ako kababang babae? Kuya Makoy, naguguluhan ako. Magpasa hanggang ngayon sa nararamdaman ko sa kanya. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos kong aminin na ako'y nagdadalang tao. Kuya Makoy, napakasakit para sa akin. Iniwan ako ng aming anak. Nalaglag siya sa loob ng 2 buwan.
Dahil na siguro sa stress, pagod, na nararamdaman ko ng mga oras lang yun. Kaya mo ko hindi ko alam kung bakit. Bakit ganun? May mga tao na mag-take advantage sa'yo. May mga tao na porkat alam nilang mahal mo sila, ay gagaw nila ang mga bagay na kung saan na alam nilang sila lang yung panalo. Na sila lang yung nag-take ng advantage sa'yo. Napakasakit ko yung ako eh. Na hanggang ngayon hindi ko alam na sa tuwing tumatawag siya, parang akong nanginginig at nagmamadaling sagutin ng telepono. Parang everyday, nasasabik ako sa bawat halik, sa bawat yakap niya. Kaya Makoy, hindi niya ako kayang mahalin. Yun ang akin na nararamdaman. Na kailangan lang niya ako kapag nag-iinit ang kanyang katawan. Kaya Makoy, sana mapasa mo ang aking liham na sana mabigyan mo ng pagkakataon na maipamahagi sa iyong mga tagapakinig ang aking liham na ito. Sa mga nakikinig dyan ng mga kababaihan at maging sa mga kalalakihan, huwag tayo magsayang ng oras sa mga taong hindi tayo kayang mahalin. Sa mga taong kahit kailan hindi tayo kayang tanggapin. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Makoy. Nagmamahal, Mikay. At yon ang ating kwento na galing sa ating letter sender na si Mikay. At sana sa ating mga tagapakinig, may natutunan tayo sa love story ng ating letter sender. At alam mo na, may mga tao talaga na darating sa buhay natin ang akala natin na sila na yung the one, na akala natin na sila na yung magpupuno ng pagmamahal at mga kakulangan sa ating buhay-buhay. At akala natin minsan na sila na yung icing sa ibabaw ng cupcake natin. Ayan. So, yun, para sa ating letter sender na si Mikay, sana matagpuan mo na yung inner peace na hinahanap-hanap mo, yung love na ibabalik at the same time yung pagmamahal at oras na ibinibigay mo sa tao ay hindi masasayang at alam mo yun, may reciprocate siya. Mikay, isang payo lang galing sa iyong kuya, Makoy, huwag mo sayangin yung oras at panahon mo sa tao ngayon. You will find someone else that will love you the most at ihigitan pa yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Kamawalan ng pag-asa. Don't close your heart. Open your heart until someone came in. Until someone knocked on your door. Someone will love you soon. Maraming salamat po.